Magandang araw po sa inyo lahat, si Doc Ben po ito. Ngayong araw po ay pag-uusapan natin yung mga tinatawag nating late preterm babies. So, kapag ang baby po ninyo ay inanak or i-deliver before 37 weeks, that's a preterm baby. So, meron pong special subset, may special population ng mga preterm babies that are about or born like around 34 weeks, 35, 36 weeks na ang tawag po natin sa kanila ay late preterms. So, yung mga late preterm babies po, makikita po ninyo, malalaki na sila, kompleto na yung organs nila. But at the same time, ito pong population ng mga premature babies ay at risk pa rin po sa problema na associated with prematurity. So, kahit malalaki na sila, mukha na talaga silang baby, pero karamihan po ng mga late preterms ay nagkakaroon pa rin ng problema sa paghinga. Meron pa rin po silang associated RDS o yung respiratory distress syndrome or premature lungs po ang tawag. So meron pong substance na tinatawag na surfactant at hindi pa po sila nakakapag-produce ng enough or hindi pa po ganun ka-functional ang kanilang surfactant sa ganitong edad. Kapag na-admit po sila sa NICU, kinakailangan po sila ng respiratory support, either a nasal CPAP or high flow nasal cannula or yung iba po, kailangan po talagang tubuhin. Sa ganitong edad po, mga late preterms, 34, 35, 36 meters, meron din po silang risk ng hypoglycemia. So, mababa po yung blood sugar. So, kinakailangan din po nila ng IV fluids. Hindi naman po lahat, may mga 34 weekers din, 35 weekers na as soon as they're born, kumakain na yung baby and kung ano man po yung gatas na that they take, most of the time ay enough na po yun to sustain their nutrition and to hold the normal blood glucose levels depende po dun sa edad ng isang bata. Ngayon, kung kakailanganin man ng IV fluids, usually binibigyan po namin sila ng tinatawag nating sugar water or dextrose sa atin pa sa Pilipinas. Ngayon, yung mga bata na pinanganak sa ganito rin pong gestational age, meron din po silang risk for jaundice. So alam po natin yung jaundice, naninilaw yung bata or mataas po yung tinatawag nating bilirubin levels nila. Pagka ganito po, we would put the baby under the phototherapy light kung mataas po talaga. And kung hindi naman, sinusundan lang po natin yung kanilang levels until we think na hindi na nila kakailanganin yung blue light or phototherapy treatment. So, marami pa pong problema yung mga ganitong edad kasi gaya ng nasabi ko, hindi rin kumakain or tamad silang kumain at this stage. So, hindi po kayo, wag po sana kayo magulat. Like, some of these babies would have a tube, like an NG tube, na nilalagay po sa ilong ng bata, tapos doon po nilalagay yung gatas or yung kung ano man po yung gatas na gagamitin ng bata. So, may mga bata rin po na mababa yung kanilang calcium levels. So, yung calcium po ay isang electrolyte na usually natatransfer sa galing sa nanay papunta sa baby around the 3rd trimester ng pregnancy. So, kung ang baby po ninyo ay pinanganak preterm, madalas po ay mababa yung kanilang supply ng calcium. So, isa rin po ito sa mga bagay na sinusundan natin kapag ipinanganak ang baby around 34 weeks, 35 weeks, or 36 weeks. So, ito lang po yung mga common complications associated with late preterms or mga nakikita po nating problema sa kanila. Kausapin po ninyo ang inyong NICU doctor, neonatologist, or whoever is taking care of your baby para ma-explain po nila sa inyo kung ano ba yung mga plano or paano ba yung treatment sa inyong baby o gaano katagal pa sa ospital. Magandang araw po sa inyong lahat, si Dr.